vehicles, yung Remember Erlinda, bilang palatandaan na gusto mo bang maulit ito sa kababayan mo? Gusto mo bang maulit yung nangyari kay Erlinda sa mga kababayan? Museum. So, isa po akong intern sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Rosa. So, pwede niyo po ako tawagin Tour Guide Fritz, F-R-I-T-Z po. So, isa po ako sa magiging tour guide nyo ngayong araw. So, upon entering po the museum, makikita po natin itong mural na ito na pinamagatang The Filipino Quest for Freedom and Security. So, ito po ay gawa ni Apolinario Bulao. So, sa likod po na ay meron pong Baraswain Church kung saan po naman tayo. So, dito naman po sa pre-colonial period, so noon po ay wala po tayong konsepto ng mga sundalo. So, meron lamang po tayong mga bagani kung saan sila ay inatasan na protektahan ang isang komunidad o barangay na tinatawag na pinamumunuan ng dato. At yung sa mga dato na iyon ay si Dato Lapu-Lapu po ng Mactan City. So, si Dato Lapu-Lapu po ay sinasabi siya nakapatay kay Ferdinand Magellan. Ngunit ito po ay walang patunay o hindi totoo. Sinasabi po na ito ay ang kanyang asawa na si Bulacna or isa sa kanyang mga tauhan. Ito naman po ay ang Caracoa o Cora-Cora na tinatawag. Ito po yung Caracoa na tinatawag or sa ibang lugar po, yan po ay tinatawag na balanghay o ang pinanggalingan ng salitang barangay. So, dito naman po tayo. So, ang pana at palusok ko ay ginagamit po noong panahon ng pre-colonial bilang pang-hunting po and also para po sa pakikipaglaban. So, doon naman po sa likod, yung nakadikit po na iyan, ayan po ay tinatawag na sumpit or blow dart. So, ang mga dulo po ng palaso na yan at yung bala po ng blow dart ay nilalagyan po ng lason para po sa mas malakas na damage sa kanilang kalaban. So, dito naman po ang mga So, kung mapapansin nyo po, meron po silang mga alon sa kanilang mga waves. So, sa tingin nyo po kaya, ano pong sinisimbolize ng mga alon na yan sa blades? Ayan ang hindi ko alam. Sigurado na. Alon ng dagat, parang gano'n. Alon ng dagat. Wave. Opo, wave. So, kung ito po nasa taas, madami po siyang waves, ibig sabihin, mas mataas po yung kanyang status in life. Well, yung, ayan naman po, ito meron po siyang 4 waves, magkamilaan, tapos ito din po, konti lang din po yung waves niya. So, mas mababa po yung kanilang wealth status. Now you know. Gamit ba ni Magellan yan? Hindi po. Hindi. Gamit ng mga Muslim yun. Muslim. Tama po. So, ito naman po ang tinatawag na kampilan. Ayan po ay representasyon ng ginamit ni Dato Lapu-Lapu noong Battle of Mactan. So, ito naman po ang mga kagamitan ng Kalinga warriors noong pre-colonial period. So, ito pong shield nila or kalasag ay mahahalin tulad sa shell ng isang pagong para mas madali nilang ma-deflect ang weapon ng kanilang kalaban. So, ito pong nasa taas, ayan po ay shape na W, kung saan yung kabila po ay kanilang silipan at yung kabila po ay para sa kanilang mga weapons or armas, kagaya ng spears na nakikita ninyo. Tour Guide MJ. So, hello po, magandang buhay. Welcome sa AFD Museum. Ako po si Tour Guide MJ at ako naman po ang magtutur sa inyo ngayon dito sa colonial period. So, makikita po natin dito ang sedula. So, ang sedula po ay ginagamit na identification pass ng mga Pilipino noon para malayang makagalaw sa lipunan nila at para malaman na taga doon sila sa bayan na iyon. Dahil kung wala silang sedula, yung mga Guardia Civil ay huhulihin sila, ikukulong at dadagdagan pa yung taripa o tax na binabayaran nila sa kanilang mga lupain. Ang sedula rin ay ang pinunit ni na Andres Bonifacio nang ipahayag nila ang kanilang pag-aaklas laban sa mga Espanyol. Anong year na sedula? So, may nakalagay po dito, year. Anyo po, 1800. in English ay year, 1890 po. 1890. Yes po. So, dito naman sa glass case na ito, makikita natin ang mga barkong ginamit ng mga Espanyol. So, ang barkong po ito ay ang barkong galyon, ang barkong nawa, at ang Caravel. So, ang nakarating lamang po sa Pilipinas ay ang barkong galyon dahil nga siya lang yung mas malaki. So, dito naman tayo sa Revolutionary period. Gaya po na sinabi ko kanina, yung sedula po yung pinunit ni na Andres Bonifacio upang ipahayag ang kanilang pag-aklas laban sa mga Espanyol. So, yan po. Sirat na po ba? So, siya po ang presidente ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo or General Emilio Aguinaldo.
Samantala sa likuran naman po natin, makikita po natin ang ilang mga paintings na nagwagi sa PCPC or the Philippine Centennial Painting Competition na naganap po dito mismo sa AFP Museum noong 1997. So, ang painting po na ito at ang competition naganap ay para sa selebrasyon ng ika-100 anibersaryo. Original po ba yun? Yes po, original po yan. Anibersaryo ng pagkalaya ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol. So sa tingin nyo po, sino po kaya yung nagkampiyon sa dalawang ito? So yes po, original po silang dalawa. Pula po, ito po kaya or ito? Ito din. So tingin nyo po, ito lang po sabi po ni ate. Ito siguro ito mas malaki. Po eh. Okay. Pero pare-parehas na maganda eh. Opo. So tama po kayo. Ito po ang pinaka nagwagi or ang naging kampyon ng nasabing patimpalak, ang revolt in San Isidro Nueva Ecija. Samantala dito naman po, nagwagi rin po siya ng ikalawang prize. At ito po ay may pangalang Sabre de Mando de Toledo, tropeyo ng tagumpay ni Emilio Aguinaldo. So tinawag po siyang Sabre de Mando. Sabre, English ay saber or espada. Tala dito naman po tayo sa gawing ito. Makikita naman po natin dito ang mga naging kasuotan ng mga katipunero at ng mga Espanyol noon. Samantala dito naman po tayo sa panel na ito, makikita po natin dito ang pagbabago ng kasuotan ng mga katipunero noon or ng mga revolusyonaryo. Wala silang suot na sa pingpangyapak at ang tanging armas lang nila ay mga bolo or itak at mga kagamitan na makikita nila sa kanilang kapaligiran tulad ng kawayan na ginagawa nilang armas. So, isa pa doon, habang tumatagal, ay na-adapt na nila yung mga Spaniard uniforms kung saan nagkakaroon na rin sila ng mga armas na nakukuha nila sa mga Espanyol or pakikipag-trade at nagkaroon na rin sila ng rayadillo. So, rayadillo po ang tawag sa kasuotan ng mga katipunero noon. Ang tama po ay katana. So, hindi po siya samurai dahil po ang taong gumagamit ng katana ang siyang tinatawag na samurai. So, tao, samurai, katana ay ang espada na kanilang ginagamit. So, ito pong katana na ito ay ginagamit ng mga higher officials. Ngunit during World War II ay naging mass production po siya para mas maraming makagamit ng katana. So, ang nangyayari po, kung makikita po natin ay mayroon siyang imbakan ng tubig. Dahil po, pag umiinit po yan, ay kailangan po siyang buhusan ng tubig. So, para maiwasan siyang mag-overheat, may nakalagay na imbakan ng tubig. At dito naman ay ang anti-tank, light lang siya. At ito naman ang woodpecker or pecker machine. So, dito naman po ay makikita natin ang reproduction ng kasuotan ni General Masaharu Homma. Yung kanina pong sinabi ko na sinubuan ng mga taga-Bataan. So, si General Homma po, siya po ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng Bataan Death March. Samantala, dito naman po, makabili na sila ng 1 kilo, ng 1 kabang bigas sa halagang piso lang po. So, mahalaga pa po ang halaga ng piso noon at lalo na po ng 60 pesos. So, makikita po natin dito ang painting na tinawag na Tiradores de la Muerte or in English ay Shooters of Death. At kung inyo pong mapapansin, may mga nagmamarcha po dyan. At ang tawag po sa mga yan ay ang mga kauna-unahang Philippine Scouts. Dahil po naisipan po ng mga Amerikano na bakit pa sila mag-i-import ng mga sundalo nila kung pwede naman silang gumawa or bumuo na lang dito sa Pilipinas. American period or Commonwealth era. So isa na nga po dito ang horsewhip na mula kay former President Manuel Luis Quezon na kanyang ibinigay or ginawad sa kauna-unahang Chief of Staff ng Philippine Army, na si Paulino or General Paulino Santos, na kauna-unahin din pong Valor Award. Suotan ng mga Filipino soldiers during the World War II at ang American officer at Filipino cavalryman. So, ayan po ang kanilang naging kasuotan. Samantala dito naman po, magkaiba po sila dahil may flag ng Japan. So, ito parang masingkit. Hapon. Opo. So, ito naman po ang mga uniforme ng mga Hapon doon. Magkaiba yung Japan tsaka Hapon. Japan at Hapon. Hapon, Visayas at Mindanao. So, hindi lang pala yung puro
pasakit at pagkatalo ang nakamit ng mga Pilipino during Japanese occupation. No? So may mga naging winning moment po. At isa na nga dito ang Bansay Charge at Kupang Alabang. So ang nangyari po kasi dito, so ito na nga pang nanalo or pinangunahan po ang labanang ito or ang Bansay Charge ng mga Hunters ROTC na guerrilla unit. So, ang nangyari po, kaya po siya na Bansay Charge. So, ano po kaya? Nagpanggap ng mga civilian lang at mga ordinaryong tao kung saan sila ay natutulog lamang, kumakain, kumakanta. Dahil po, natulogan at alam din po ng mga Hunters ROTC ang pagdating or ang balak na surprise attack ng mga Hapon. Yung Remember Erlinda, bilang palatandaan na gusto mo bang maulit ito sa kababayan mo? Gusto mo bang maulit yung nangyari kay Erlinda sa mga kababaihan sa Pilipinas? Parang naging simbolo siya na lumaban tayong mga Pilipino tayo. So, ayan. Ang Bren Gun Carrier po ito. So, ayan po. Ang pinaka-famous battles po sa Korea noon, nilabanan po ng mga Pilipino ay the Battle of Erie Hill at ang Battle of Yultong po. So dahil po sa Korean Peninsula ay malamig, kinailangan po ng mga Pilipino na magsuot ng Viral yung Battle of Yultong. Opo, napaka-taas na meta po nun. So ang story po kasi nun is 60,000 Chinese soldiers po yung sumusugod sa Yultong, kung saan Pilipino na lang po yung natira doon. Ngunit kahit unti lang po sila, napigilan po nila ang mga Chinese forces at dito po rumesbak po yung mga UN forces po. So sunod na glass case naman po, makita po dito yung mga Russian armaments po at mga headgear. So ito, dahil ang North Korea po noon ay supportado po sila ng Russia, ito po yung mga nahuli po ng mga ating Pilipinong sundalo sa Korea, yung mga Russian weapons po mula sa North Korean soldiers po. Okay. So dito po ulit, nung 1970s na po, sumiklab naman po ang Vietnam War kung saan ang South Vietnam ay kinakalaban ng North Vietnam na yun yung mga Vietnamese, yung communist na Vietnam. Dahil hindi po gusto ng Pilipino na makisali po ang Pilipinas sa gera sa Vietnam, nagpadala na lang po ang Pilipinas ng Philippine Civic Action Group to Vietnam. So, ang mga Pilipinong pinadala po nun ay mga doktor, nurses, mga priest, at mga engineers po. So, tumulong lang po sila dun sa mga local communities po para pa makatulong sa Vietnam War po. Po tayo dito sa jeep. So, ito po yung tinatawag na Kennedy Jeep. So, galing po ito sa US. Kaya po siya tinawag na Kennedy Jeep dahil pinangalan po ito after President Kennedy po. Ngayon, sunod naman po tayo dito. So ito po yung mga uniform po ng mga cadets po sa PMA. Ito na po yung graduating class ko na po. Tapos pag top notcher po kayo sa PMA, maaari po kayo maging exchange student sa United States sa West Point po. At ito na po yung uniform po nila. Mga komunista po, yung time niya, meron na po talaga. Pero yung mga komunista po yun, nakakonsentrate po sila sa Luzon. So nangyari po noon, yung mga rebelding grupo po iyon, binigyan po sila ng armas ng mga iba't ibang bansa. Katulad ng Russia kami China, ganyan po yung mga armas nila na pre-provide ng mga bansang yun sa mga rebelde. Ang galing nyo nga eh. Sabi ay OGT lang, hindi naman. Alam na alam nyo eh.